Nakabonding ni A Secret in Prague star Enrique Hill ang kanyang fans sa pagdiriwang niya ng kanyang birthday. Kwento ni Ken, matagal niya ng birthday wish ito. Mensahe niya rin ito sa mga kapatid na spread love and positivity. Bilang sukli sa pagmamahal ng fans, binubuhos daw ni Ken ang kanyang best para sa inaabangang kapatid serye na A Secret in Prague. Makakasama niya rito sina Andrea Brillantes, Edu Manzano, Joel Torre, Ruben Soriques, Cedric Juan, Kim Domingo, Mark Ian, Queen Ai, Kay Brosas at marami pang iba. Mapapanood na ang A Secret in Prague ngayong Abril sa TV5 at sa Netflix soon. Pinabilib na naman tayo ng kababayan natin sa international scene. Naka-golden buzzer naman ang Pinoy na si Matty J sa Britain's Got Talent. Dumagundong ang stadium dahil sa pangmalakasan niyang rendition ng Purple Rain. Napa-standing ovation pa ang lahat sa sobrang galing. Siya ang kauna-unahang Pinoy golden buzzer ni BGT Judge Simon Cowell. Kaya naman pasok na si Matty J sa semifinals. Sa sobrang bilib nga ni Simon, ni-repost niya pa ang episode. Sabi niya, 2 golden buzzers pa raw ang ibibigay niya. Hoy, nakita ko to sa TikTok kagabi. Ang ganda nga talaga ng boses niya. At nakakatuwa talaga Mase, dahil itong si Matty J, hindi nyo po na itatanong. Ito po ay tinuruan namin ni Mase noon. Oo. Talagang nakita namin yung potential. Yes, nakita namin. I Actually, don't know, that was the chismis. maganda ang pagkakaturo ni Ate Mase niya ng kung paano ang magsintas. Ayan. Oo. At saka sabi ko, maghikaw ka para maganda yung itsura mo sa stage. Cool. Yan. Tinuruan po namin magsintas. Hindi po mag-perform, magsintas. Yan po ang Ayun itinuro naman namin sa pala. kanya. Hindi, congratulations kay Matty J. Ang Bilang galing. isang Pilipino nakaka-proud. Nakakakilabot kapag nakakita ka ng ganyan. Kung confidence lang rin naman ang labanan, eto pa. Panalo na ang isang kandidata naman sa Miss Grand Thailand 2026. Sa finale ng pageant, viral ang contestant na si Kamalwan Chanago. Wala siyang veneers sa simula hanggang sa live niya itong isinuot. Ang eksena niyang yan ay matapos na mag-trending nga ang aksidenteng pagkakatanggal ng kanyang veneers kamakailan. Ngayon, nagpasabog naman ng confidence si Chanago at ginawang power move ang unexpected niyang viral moment. Sa panahon ng perfect image, pinili niyang yakapin ang sablay at ginawa niya itong signature moment. Pero iba talaga yung peg nila dyan, sa beauty pageant na yan. Di ba dyan yung may mga tumatumbling? May At tumambling. saka nagwawala sa stage? Yung parang may nagbaboxing pang ganun parang shadow boxing. Naku, hindi namin nalaan ni Tita Cha yung pageant na yan nung kabataan namin. Ayan, nakakatuwa lang itong si Chanago kasi nung una nga, kaya siya nag-viral, natanggal. Ngayon naman dito, nung nagkaroon ulit siya ng statement na humarap sa mikropono, Sinuot na niya. pasuot naman. Aray? Para makita nga naman, maganda siya. Kahit meron o wala. Ganun ba ang veneers? Natatanggal ba yan? Hindi ako nagve-veneers so I don't know. Kaya natural po itong mga nakikita po ninyo. Hindi, wala po kasi akong pambili niyan, kaya hindi ko siya ginagamit. Samantala mga kapatid, kinagigiliwan ng fans ang reunion ni na Miss Universe 2015 via Worshback at Korean superstar na si Kim Ji-won. Nagkasalubong sa isang jewelry collection event sa Milan, Italy, sina Pia at Ji-won. Si Ji-won napatanong pa kung natatandaan pa siya ni Pia. Siyempre, umuo naman ang beauty queen. Pinuri rin ng Korean star ang Miss Universe 2015. Natuwa at sana all dyan ang kanilang fans. Unang nagkita sa isang jewelry event sa Italy, sina Pia at Ji-won. Kilala si Ji-won sa mga hit K-drama series na Queen of Tears, Descendants of the Sun at The Heirs.
Ayan, napanood ko yung mga yan. Oo nga, gagandang mga babae. Samantala, yan, galing sa magaganda, eto naman. Yung mga tinuruan ko naman ito, Mase. Ang dami mo namang naturuan. Hindi, yun sa'yo, tinuruan nating magsintas. Ito kasi hindi ko na nasabi sa'yo, marami itong mga to eh. Ano naman yan? Patuloy kasi yung tagumpay ng global sensation na BTS mula nang i-release na ang kanilang latest album na Arirang. Nag-debut sa number 1 spot ang Arirang album sa Billboard 200 Albums chart sa unang linggo ng release nito. Umabot sa 641,000 ang nakuha nilang album units kung saan 532,000 nito ay pure album sales. Dahil dyan, nakamit ng BTS ang largest units earned ng album sa isang linggo. Ang Arirang ang ikapitong album ng BTS na nag-debut bilang number 1. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa